Malungkot dito po may mga kuweba. Siguro dito na naman palalo yung naglagay ng gate. Ang na-consume natin na fuel, ayan, kulang-kulang 1/4. We've been living in sin so long. All the feels are gone. Fell asleep on the street last night. They said everything's alright. Roll up coaster, get through the door. Right. It seems your meal ticket is gone. Ano gawin ko? Patay ko? God, I love you. Bro. Right. Sa video na to, muli masusubukan natin si Bakbak. Susubukan namin ang Quezon Loop. Isang adventure mula east to west ng Palawan sa loob ng 2 araw. Hindi lang ito simpleng biyahe dahil kasama rin dito ang isang charity for a cause para sa mga batang Palawan. At syempre, hindi kumpleto ang lakad kung walang pasyal. Bibisitahin din natin ang 2 natatagong yaman ng Quezon, ang La Shap Long Beach at ang Balaybayin Falls. Tara, samahan nyo kami sa isang makabuluhan at puno ng saya na paglalakbay. Ulap na puti, kalikasang tunay, walang katabi. Tawa ng tropa sa gilid ng daan. Sa Palawan, lahat ay kaibigan. Last week, pinaayos natin si Bakbak. Kasabay na po ng change oil niya sa isang kilalang shop dito sa Puerto Princesa. Tapos pinaayos na natin yung kanyang problema na na-encounter. Medyo mahina siya pagdating sa mga akyatin. Yun pala, singaw yung valve. Tapos yung aircon pinaayos na rin natin. Then may isa pa siyang sira na pina-welding natin nakaraan. Itong kanyang gas cover. Kasi pag nagpapagas ako dito sa mga gasoline station, binubuksan ng mga at pump attendant, kaya naputol yung parang bisagra. So yun po nila, winelding. Pagbabiyahe tayo going south, masusubukan naman natin yung lakas ni Bakbak. Meron tayong outreach kasama yung mga content creator ng Palawan. Ayan. Punong-puno siya ngayon. So masusubukan yung lakas niya after niyang makondisyon. So medyo malayo-layo rin yung Quezon. Yung bayan ng Quezon nasa 138 kilometers. Tapos lalagpas pa tayo doon, papunta tayo ng Berong, going pa ng west part. So medyo malayo yung babiyahin, may akyatin. So masusubukan siya ulit. Ayan, kung talagang nakondisyon natin siya. So loaded, tapos may isa pa tayong pasahero na isasabay din natin. Tapos bandang Narayata, magkakarga pa tayo ng isang sakong bigas. So sana kayanin natin sa sasakyan bago tayo makarating ng Quezon. Ayan, puro yung mga gamit natin binaba na. Hindi na magkasya yung aking mga pang-camper. So yung ating cabinet dito sa gilid tinanggal na para lang kumasya yung mga gamit. Ito pala yung mga kasama natin. Yan, motor ride. Hey, what's up, travel people? Si Sir, shout out Karipa, sir. Karipa. Karipa. Live vlogger pala dito. Ayan, shout out sir. Homework. Hey! Hey. Ito naman ang camera. Ayan, si Mang Mag. Mauna kami. Alright, paalis na kami guys. Dadaan muna kami ng Nara, dadaan namin yung ibang mga kasama namin doon. Yung mga content creator din sa Nara. So, dadaan natin sila, isasabay natin sila papuntang Quezon. So, kita-kits Quezon. Yan, dito kami sa sa unahan ng Sigsag. Ito yung old Sigsag. Tapos dito yung Takbuhan. Magdo-drone shot lang daw muna sila. Pahinga. Alright. Palumod na lang. Ikaw naman yung magmadali ngayon. Madali mo si Barra. Tara na! Ayun o. And guys, palipad muna kami kape. Lamig po. Acacia Tunnel. Guys, ito pala yung sikat sa amin dito, yung Acacia Tunnel. Tingnan nyo guys. Ginagawa pa rin tulay. Sorry, dahan. Malubak. Yan, dito na tayo guys sa
Aborlan. Mukhang kahapi mo na saglit. Kita kaya tayo dito? Ha? Okay lang ba yun? Iharang mo sa likod din. Yan. Sticker. Anong gusto mo sticker? Caltex card? Ano? Calling card daw. Para ano? Para makarinig ka sa bilan. Sticker ng Caltex? Yes, ito ba, si Captain, no? Yung malaking tao. Yung malaking tao. Si Mang Mags po. Ah, siya yun? Ako. Bilis oh, bilis. May umabol. Meron pala akong followers dito. Naroon na. Ano, nagpasa na ata natin. Laban. 80 rin takbo natin. Bilis nila. Bilis yun. 100 plus na sila. Puro 160 ba naman? Sunrise hits the mountainside, wheels rolling where the dreams collide. Backpack ready, heart open wide. Palawan's Hey. calling, no need to hide. Yung mga una-una, wala sa video. Hey! Ito namin yung mga kasama namin mga Ayan. vlogger dito. Ayan na sila guys. Ayan o. Alright. Hi! Aray. Hello po, morning. Ano na sa'yo? 2 bars na lang? 1 bar yan, pagka nakatayo. Hindi ka nakawaswas? Palawan adventure. Let the road be a guide. Feel the wind, taste the Yan guys, dito na tayo sa bayan ng Quezon. Ito yung kanilang munisipyo. Dito kami sa loob. Na-meet na namin yung Team Nara. Yung Team Quezon na lang yung wala. 1, Alam na tayo tingin. Mano, hindi mo ba alam yung minsan yung mga puti daw tsaka gray nangunguha ng mga bata? Yan guys, magko-courtesy call lang muna kami dito sa munisipyo. Tapos siguro kakain, tapos diretso na dun sa Barangay Tabon. Kami nawawala. Si Mang Mags. Si Mang Mags nawawala. Wala, saan ba yung Tabon Complex? Ang layo nun! Nauna na doon. Doon ay sabihin nyo natin. Eh, pwede paki-fetch. Hindi na, chat na rin natin nila ma'am. Sabon complex, ang layo doon sa Benulo. Yan guys, magko-courtesy call lang tayo kay Mayor. Ito yung team natin so far. Team Puerto, Quezon, and Nara. Sila. So, meet lang natin si Mayor bago magsimula yung event mamaya hapon. Arlene ba? Ganun po kayo. Pre, Dati si Idol Bitoy, ito, pagbigyan tayo ni Idol, kaya... Kakain ko lang. Tapos nila. kami rin. Kala mo ikaw lang ha. Kumain na kayo? Kasi kung wala pa, mag-uwi muna kayo, break lang. Ito guys, narating na natin yung ating venue dito sa Barangay Tabon sa bayan ng Quezon. Ang na-consume natin na fuel, ayan, kulang-kulang 1/4. Nag-aircon pa tayo kanina papasok dito sa Quezon. Tibid, boss. So medyo nakatipid. Na-improve yung ano niya, yung kanyang fuel. Yan, gumanda yung kanyang ano, fuel efficiency nung inaayos yung makina. Ayan o, 1/4.
sa dalampasigan. Ang bundok ay sarap tamhin. Tulong sa kalsada. Ayan, siguro naman kilala nyo na akong lahat, no? Ayan, hello po. Ito na lang po, babae. Ayun. Dalawa lang ganito na. Kahit saan basta sa Palawan. Miss Lima, malalamig. Prepare ito, prepare. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa aming barangay. Sobrang napakasaya at natutuwa ako na may ganitong charity, no, yung ating mga katulad na content creators para sa ating mga kabataan na sa tingin natin na nangangailangan talaga ng ating tulong. So maraming salamat po. Sobrang natutuwa ako sa inyo dahil isa sa aming barangay ang inyong napili na pagbigyan ng inyong mga blessings. So yun lamang. Maraming salamat po at ingat tayo palagi. God bless. Thank you. Ito yung Devil's Peak. So unahan natin guys. Papunta tayo ng La Shop. Babalikan natin ulit. So first time namin papuntahan ni Bakbak itong La Shop. Sana hindi maputik. Last time na pumunta tayo dyan, dala natin yung pick up. Kaya baliwala yung ano, yung lubak tsaka putikan. Pero eto ngayon masusubukan kung makakalusot tayo. So itong Devil's Peak pinupuntahan niya ng mga mountaineer, hikers. Ito, parang ilang oras yan sir, ano, Ral? Itong Devil's Peak? Devil's Peak is 2 hours? 4 hours? 2 hours, yeah. Ito po. Depende sa lakad. Yung nasa tuktok natin guys. So depende sa lakad, mga 2. Pero ang yung top wave is 2 hours tayo ng lakad. 2 hours din. Ito mga 1.5 hours na siguro kaya. Ito. Depende sa lakad. May trail naman, tsaka tour guide. Mayroon man sa barangay Maasin. Ah, okay. So kailangan Kasi yung ang barangay, ang last shop ay sakop ng barangay Maasin. Barangay. Maasin Ang tsaka... boundary ng Maasin at barangay Isun. Ah, okay. Akit yan. Dito sa Sorry. tuturo ko mamaya. Pero dito tayo papasok, di ba? Sa kaliwa. Kaliwa. Ayan guys, ayun yung Devil's Peak. Papasok na tayo dito sa Last shop. La Shop. Barangay Isugot. Isugot. Welcome to Barangay Isugot. Ito kasi Ayan. boundary na ito ng Barangay Isugot. Last time nung pumasok tayo dito, marami tayo nakita na mga nag-fishing. Yung mga anglers na galing dyan sa looban. May mga fishing spot din sila. Ayun, buti na lang hindi maputi. Dala tayo sa may So dito daw guys yung sauna pa. pasukan ng ano, papunta ng Devil's Peak. Pero bago kayo makapunta dyan, kailangan nyo ng tour guide dun sa Barangay Maasin. Barangay Maasin. Magkano sir yung bayad nila? Tour guide? Depende po. Wala pa kasing pinasang resolution. Ang fixed na amount. Wala pang kaya nasa sa kanila na kung magkano ibibigay nila. Saan po? Sa una pa? Daanan? Daanan pa yung daan. Ayan, sa una pa pala. And guys, dito na tayo sa La Shop. So first time natin pumesto dito sa may malapit sa bato. Ayan o, ito guys. Last time doon tayo sa Arce, sa kabila. Sa Long Beach din. La Shop pa rin siya. Pero this time, itong spot natin malapit na sa bato. Ito, fishing spot din siya. Nakita natin dito si ano, si B-Boy. Ayan. Ito. Mas ganda yan guys, oh. Ganda buhangin dito. Alright.
mahaba ito guys. So ito yung kahabaan ng La Shop. Mahaba yan hanggang doon sa dulo pa. So last time pinapaabot natin yung drone dito banda sa may dito sa ano? Sa bato. Ayan. So mag-spot lang, baka maligo ako ngayon. Dahil sobrang init. Yan guys, first time natin mapupuntahan yung lagoon dito sa ano? Sa La Shop, dito sa may bato. Last shop. La Shop. Last time kasi doon talaga pwesto, drone lang yung nakakarating dito. So ito po yung spot ni B-Boy ba? Ano pa kayo ni B-Boy? Lakbay ni B-Boy? Lakbay ni Kajay. Ay, isa pa, si B-Boy. So mayroon lagoon daw dito guys sa loob. Nang ano no? Pag bagyo umakyat yung tubig. So guys, ito na yung pinaka close encounter natin dito sa bato. Na Itong bato na ito. ito. Ano tawag sa bato na to, sir? Last shop lang ito eh. Isda. Lagoon. Oh, wala. Sa daan. Sa likod ba? Alright. Sa likod? Okay. Yan guys. May nature, ano tayo? Nature trip. Sa taas, hindi naman. Ay, sarado. Sarado. Dito dadaan. Paakyat. Sarado. Ate. Pwede kumakyat dyan, sir, sa taas. Oh, yan, dyan. Yan. Ay, yung kanina. Yung may tulay na, yung may hagdan. na Tapos, hagdan. ang baba niya dito? Dito O ang doon sa baba taas? pa rin. Dito rin. May bakod na, guys. Pero pwede din dumaan dito, kaya lang. Diyan ang daan dyan. Dyan. Kaya lang dito na tayo dadaan. Yun ang spot ni B-Boy. Ayun ang lagoon. Ito yung fishing spot ni B-Boy. Shout out. Nakita ko rin sir yung spot mo. Dito siya lumusot eh. Yun, oh. Lumusot dito si B-Boy. Medyo mababaw yata. Tapos abot siya doon sa dulo. Sa may bato. Doon siya nagka-casting. Gandang spot na to guys. Itong La Shop kasi may view siya ng sunset. So dito yung lubugan ng araw. Ha? Kaya nga. Ayan guys. Ito fishing spot. Yan o, dyan baba yung araw. So may view siya ng sunset. So ito paliguan talaga. Pasyalan talaga itong La Shop. Ay, iba na may-ari. Ayun, kaya doon lang tayo sa kabila. Sayang sarado. Kaya nga, hindi natin mababa doon sa kabila. Pero at least nakita ko na yung spot ni B-Boy. Sir, shout out. Shout out. Maglalatag yata yung si Motorride. Sarap sana dito mag-overnight. Kasi safe naman eh. Ang maganda kasi dito, ano, resort. Sarado, hindi siya basta-basta napapasok ng mga ano, tao. Sarado na sir? Sarado? Sarado? Wala. Sayang. Ligo? Ligo muna kami guys. Lagi ko muna yung gamit doon. Dito lang kayo banda sarap. Ano ba yan? Medyo ano yan dyan eh. Kantil? Medyo palalim yan dyan banda. Yung ano. Alam ko banayad dyan di ba? Banayad pag ano. Sige guys. Ligo muna ako guys. Ay, mababan ka nun, sir? Ha? Hindi ko pa nabubuo. May honey tayo dito kung gusto niyo ng honey. Wala susulit.
Habang abala sila sa Ay, paano yun? pagtitimpla ng kape, magpapalipad ako. Ako, nakapapidyan tayo dun sa Tabon Quezon, no? Wala ka sa takbuhan, naiwala ka. Apat ka kapon. Ay, hindi, yung sa motor, yung nagpaiwan ako, ang sakit ng dito ko, hindi ako makapiga. Ayun kapon. Oo, sakit. Sabi ko, ganun talaga ako pag matagal, naka-speed na gano'n, tagal, nakakawit na. Bilihan mo ng ano, yung katulad sa Yung ano, Gloves yan, gloves. nag-order na ako ng gano'n. Huwag yung ganunan. Diinan ng Yung pump. gano'n. Nag-order na ako ng tagtitry lang yun naman. Meron ka ba dyan extra? Yung gano'n yun ang gusto ko eh kasi. Yung kay Eman, maganda yung motor niya, nilagay niya, yung binili niya na... Hand grip. Hand grip. Yung kasi maano yung motor kasi turbo kasi takbo ko lagi 150 kaya ano ko makakawit. Guys, dito kami pwesto. As usual, doon tayo sa ating minivan. Ito yung tent nila. Tsaka ito yung kay Motorride. Yan, coffee time muna tayo. Ito. Ay, so ito yung beach ng La Shop. Ito yung bato kahapon. Dito sa likod natin makikita yung ano, yung Devil's Peak, yung papasok, yung malaking bato. So ito yung pwesto, kape-kape muna. Alright. Morning. Kare pa pips. Tingin daw sa camera. So guys, set up namin, no? Set up ng mga camera. Grabe. May production ba dito? May production ba? Daming camera. May tipping. Grabe. Yan na, tingin sa camera. Lahat na tayo nandito, complete na tayo. Ready? 1, 2, 3. Diba? Sa pap. Kunyari may cup. Tatlo ba yan? 1, 2, 3. Ano pang video? Ay, ito oh. Wala man tong Ay, sa'yo yun, Tom. Ay, Tom pala yun. And guys, babalikan namin yung bato. Nakapaalam kami doon sa may-ari ng resort. Pwede daw pumasok. Kasi sila naman palalo yung naglagay ng gate. Sirain lang daw namin para makapasok. So, akitin natin itong bato. Yan. Ito raw po yung isa sa pinuntahan nung archaeologist na si Dr. Fox nung araw. Pinakita siya ng mga artifacts, mga bungo dito. So dito tayo kasi sa bayan ng Quezon. May mga sinaunang tao po dito, yung tinatawag nilang Tabunman. So dito po nahukay ni Dr. Fox yung mga artifacts tsaka yung mga bungo. So ito isang part lang. Siguro ito naabot ng tubig dagat kasi may watermark. Yan, pupuntahan natin ngayon yung ano, bandang taas guys. Tapos tanongin natin si Kuya Kim. Hi, hello po. Good morning. So, nandito kami sa La Shop Beach kung saan nakakwenta natin yung may-ari na meron daw ditong ilang artifacts na nakita nung araw. So, magbabaka sakali tayo na baka may masilip tayo. Guys, ito yung paakyat. Uy, taas ah. Yan, itong portion na to, tinatawag nilang lagoon. Yan yung spot ni B-Boy. Ito, diyan siya nakakuha ng talakitok. Diyan siya nakatalakita? So dito sa ilalim guys, may daanan yan dyan. Dito sa may buhangin banda. Palabas dun sa ano, sa may dagat. Dito sa lumakit eh. Kaya medyo madulas yung bato. Diyan tayo naka-prepare. Tignan natin guys. Kailan, uy! Parang mahirap akitin ah. Yan guys. Ito yung isang hagdanan, paakyat. Kaya lang sira na yung daanan. Kaya hindi tayo makakakyat. Tapos dito po may mga kuweba. Siguro dito nakuha yung mga bungo.
yung tabon man. Tsaka may mga traces po ng artifacts Man, tingnan mo yung pagkain. na nakuha si Dr. Fox. So ito guys, so tignan nyo, Parang ano mangha, ng lamesa. kasi parang lamesa. Formation ng lamesa. Kaya nakakalungkot kasi pinandalsan na ng mga pupunta, may mga markings ng vandalism. Pilobot. Hindi mo kasi maran? Hindi. Hindi lang. Siguro dahil wala na pong tubig na galing dito sa dito sa bato. Kaya makita natin dry na rin, tsaka patay yung mga stalactite tsaka stalagmite. Nakakalungkot lang. So dito sa loob, guys, nakatakot ng kusukin yung kuweba. So dito sa Quezon, maraming mga caves, lalo na po yung Tabon Cave. Doon sa kabilang part ng Quezon, maraming mga kuweba. Merong mga lokal na nagsabi na merong mga kuweba na pinuntahan natin ngayon. At isa sa mga itong mga yungib na to or kuweba na nakita natin ngayon ay paniniwalaan na sa 2,000 million years ay existing na ito. At sa mga unang mga tao na napadpad dito sa Palawan at pinaniniwalaan katulad ng Tabon Cave na tinirahan ito ng mga tao at nakita natin yung mga ibang formation ng mga bato rito na posible na talagang natirahan ito ng mga tao. At ayon sa mga lokal ay nung ito ay in-excavate or pinag-aralan yung isang portion na ito, ay nakakita sila ng mga remains ng mga buto ng mga sinaunang tao. At pinaniniwalaan na possible katulad ng Tabon Cave ay Ito guys, tingnan nyo guys. Dito sa bungad ng kuweba guys, yung pinasok ni Kuya Rod. Ito, tignan mo, parang para sa ginawang guys, lamesa, di ba? So dito lang sa bungad, siguro ito yung kanilang pinagkakainan. History na ay, itong bato na, ay yung na to, gumagalaw. Man, Yung? ito yung na to yung bato. Baba na kami. Saan sir? Ito yung napakamuha nito. Yung malaki na yan? Gumagalaw, kaya mag-support siya. Ingat lang. Okay, tingnan nyo guys. Talikod? Patalikod. Dulas din. Sawa ka lang sa bato. Dulas din pa naman kilas ko. Ito, aking ba ito? Hindi hawakan mo. Ay! Thank you guys. Thank you. Ari. Salamat po. Pwede siyang maging tour. Diba? Part ng tour. Oh, yun experience lang sa pinuntahan namin, inakyat namin dito sa Quezon. Para sa akin yung naramdaman ko is kakaiba kasi talagang meron talagang nakatira sa lugar na yan. Kaya may mga time na kumuha ako ng shot ng video, hindi siya nag-save. Tapos ngayon inulit ko. Yun, nag-save na siya ulit nung time na nag-sign ako ng pagpapaalam. Kasi may dugo po tayo na half po ako na dugo ng tribe dito sa Palawan na Tagbanwa. Kaya yung naramdaman natin kanina paakyat pa lang is sobrang bigat. Pinilit na lang natin at kinaya na lang natin akyatin. Kaya pinaniniwalaan din na marami diyang na nasawi na buhay or sa mga katutubo na talagang nanirahan dyan. Kaya pinaniniwalaan talaga na talagang mayroong tumira dyan noon na mga katutubo, mga ninuno ng Palwan. So yun ang aking experience. A few moments later. Hello guys, nandito tayo sa Quezon, Palawan.
pupunta tayo sa isang falls na meron dito, ang Balaybayin Falls. Dito po sa Berong. Yan, so gagawin nyo po pagdating dito, yan, kailangan lang pong mag-check dito sa ano, sa information tourism. So maganda po dito, naaabot siya ng sasakyan hanggang doon sa looban. Tapos malapit lang po yung lalakarin. So ito po yung kanilang tourism office. Ay, pinsan ko yan eh. Ay, libre na yan. Paano na lang papasulat sila papapalaw? Ilan ba tayo? Yan, ilang minuto lang diba? Papasok doon sa loob. Ilan ba? Hindi ko na sabi. Ay, hindi ko na tanong. Mga 3 minutes lang daw ata. Malapit lang. So kaya siya ng 4 wheels. Saka, ay sorry, sa motor. Kung sa bungad. O, titignan natin kung totoo ba yung sabi nila. Ayun, pababa na. Maganda dito, no? Malapit lang yun, no? Parking lot. Uy, pataas na naman. Hindi kayo maputi. Huwag lang madulas. Ayan, so akyatin guys. Talon-talon. Ayan, no? Eh! Allah! Kaya-kaya ni Bakbak to guys. Basic. Basic. Dudulas to. Dudulas yung Mga pala. Laglag. Tent. Yung yung sinasakyan namin na to, Pinakalaglag ng tent. Pambira. si Bakbak pala pangalan nito. So, doon pa talaga dumaan sa ano. Op. Tika. Stop. Stop. Ano gawin ko? Stop. Patayin ko? Hindi. Huwag ka mong yan. Preno? Tutulak namin. Panis. So, let's go ulit. Tara. Larga ulit. Ayan, may akyatin na naman. Kaya. Uminto kami kasi may 2 daan yan. Ayan, dito guys may 2 daan. Pero huwag kayong malilito. Nakaliwa kayo sa pababa. Kasi Pababa. kung titignan nyo yung kalsada, Parang dinakit to. hindi na nadadaanan ng kanalon. Ito, malinaw na nadadaanan dyan. Batuan. Hindi naman maputik. Ay, kaya. Ayan, so kung mabababa yung mga sasakyan nyo, kaya dito. Last na akyatin. Ito pa, another akyatin. So, Grabe guys, kaya. lahat, nakatatlong akyatin kami. Bali, may 3 uphill na madadaanan. Pero, Maganda sa kanya, bato, di ba? Pre, bato. Oo, ito yung kagandahan. Hindi siya maputik. Ito na pala yung huli, ayan o. Ito na yung last guys. Oh. Ayun, nahanap tayo parking. Dito na lang tayo guys. Ayan. Ayan o. Ayun. Alright. Ayan guys, so dito na tayo sa Balaybayin Falls sa Berong, Quezon, Palawan. Ayan. Yan po yung inakyat natin, no? So mga 3 akyatin mula doon sa baba. Nasubukan na naman ulit yung lakas ni Bakbak. May isang portion lang doon na medyo hirap siyang akyatin. Kasi may inuwasan tayo na tent. Yung kasama natin na nalaglag niya yung tent niya. Kaya napunta tayo doon sa mga loose gravel. Pero kayang-kaya yung akyatin kahit medyo mataas. Ayan, so ito yung kanilang parking area. Meron silang CR. Tapos ito na po yung daanan. Malapit lang kasi mula dito naririnig na yung pagbagsak ng tubig. So dito pwede nyo po iwan yung mga motor. Ayan, ito lang po yung paalala. Pero babawal lang pagbili at pag-angkin ng pag-ukupa dito sa lupa.
Yan, bawal daw mag-squat dito sa lugar na to. So, maganda dito, may pathway siya, may daanan. So ingat lang po kasi baka madulas. Ayun, okay. May mga tubo na dumadaan dito. Bawal din po kumuha ng mga halaman, sabi po din sa information center. So kapag pupunta po kayo sa mga ganitong lugar, lagi po natin isa-alang-alang yung kanilang mga alituntunin. Magbigay po ng respeto sa ating kalikasan. So may kita pinagbabawal yung pagkuha ng mga halaman, paghuli ng isda, at lalong-lalo na po yung pagkakalat ng basura. So itong part na to, ayun, makita nyo po merong water source. Tapos itong hose na yan, papunta po yan dun sa parking area, sa kanilang CR. So meron tubig na available dun sa parking area. Yan, ang oras po ngayon, time check, mag-aalas 4 na ng hapon. Yan, medyo padilim na yung ating view. Yan, sana hindi umulan kasi baka magkaroon ng flash flood, tsaka baka madumulas yung daanan. So ito po yung makikita yung daanan. Magmula doon, talagang sinimento po nila yung daanan. Yan, paakyat dito. Medyo maayos naman, kayang-kaya po ng mga beginner kasi medyo light walk naman. Alright. Yan. So dito banda sa gitna, maririnig nyo na po yung pagaspas ng tubig. So ito pong Berong ay part pa rin ng Quezon, Palawan. Yan. Mukhang refreshing yung yung falls dito. Alright. Yan, meron mga signage, bawal magkalat ng basura. Alright. Lamig. Ayun, nandun na sila sa dulo. Ayun, may tulay. Pwede daw doon maligo. Ito yung sinasabi nila kanina na tulay. So malapit lang po. Kayang-kayang lakarin ng hindi mahirap. Ay no, wow. Ang ganda ng tubig. Alright. Pwede palang tumalon dito sa tulay na to. Ayan, medyo malalim yung portion na to. Ayun. Lapit na tayo guys. Handa ka na bang ma-fall sa ganda ng Balaybayan Falls? Yan, napakalapit na natin.
Aray. Yun na. Ayun na guys, oh. Woo! Eto na yung pinuntahan ni Joffer the Explorer nakaraan. Sir Joffer, shout out. Nararating namin yung pinuntahan mo nakaraan. Woo! Grabe guys. Napakaganda ng Balaybayin Falls. Sulit. Hindi siya mahirap puntahan. Hindi siya mahirap puntahan. Napakadali lang marating itong Balaybayin Falls. Konting lakad lang talaga guys. Tapos yung sasakyan nakakalapit hanggang dun sa pinaka parking area nila. Ayun, parang malamig yung tubig ah. So yung tubo kanina na nakita natin, galing po yun dun sa taas. Pababa dun sa daan natin. Hello, shout out. Yan si Master Ken. Okay, so lamig. Abot dito guys yung hangin. Hangin na buwabagsak galing sa falls. Sobrang lamig. Ramdam ko na. Hindi pa kami nababasa pero yung hangin guys, no? Kung naririnig nyo, malakas yung tama ng hangin. Ewan ko lang yung tubig kung gaano kalamig. Mamaya try natin. Ang ganda guys, grabe, panalo. Ito yung mga isang spot talaga dito sa Palawan na hindi mahirap marating. Kaya lang medyo may kalayuan siya sa Puerto Princesa kasi nasa bayan na siya ng Quezon. Yan, bawal umakyat sa taas. Nasa kanilang alituntunin. So sundin natin para sa safety ng bawat isa. Yan, dito pwede maligo. Pagka doon sa tulay, may mga part dyan na merong paliguan sa baba. So doon pwede kayo magpwesto. Yan. Alam nyo guys, para sa akin mas challenging pa yung kalsada papasok o yung dinadaan ng sasakyan kaysa yung paglalakad galing dun sa parking area papunta dito. Mas madali siya compared sa inakyat natin kanina. Nahirapan si Bakbak dahil dun sa loose gravel tsaka sa pag-iwas natin dun sa gamit ng kasama natin. Sobrang dali niya mapuntahan, kaya pasyal na. Pagka nasa Quezon kayo, Quezon Palawan, ito po yung isa sa bus visit ninyo na lugar. Ito Balaybayin Falls. Napakaganda guys, napaka-solemn. Ang lamig ng paligid. Hindi pa kami nababasa pero ramdam na yung lamig. Yan guys, medyo may kalamigan na yung ano. Medyo may kalamigan yung tubig. Saka yung hangin guys, yun ang malamig guys. Solid. Grabe, napakaganda. Yan. Sir, kaya na masabi mo? Wala akong masabi, sobrang ganda. Lahat ng pagod natin, grabe ka sulit. Dito pwede kayong mag-ihaw, may mga location na pwedeng pagtindihan. And make sure lang na kung aalis kayo, kailangan po siguraduhin patay yung mga apoy para hindi kayo makapag-cause ng sunog dito sa kagubatan. Tapos huwag din mag-iwan ng mga basura dito sa area. All goods, in the hood. Bunuskad, I love you. Brum brum. Grabe oh. Abot? Malalim pa na. Lalim. Kaway! Woo! Solid! Sulit! Gusto ang tubig, sir? Lamig? Lamig. Sulit. Kamusta? Sulit? Grabe lamig, Ben. Grabe, parang ako nasa ilog. Lamig. Kamusta mo tayo? Woo! It was fun. Parang sa ilog? Solid guys, solid.
Solid, ang ganda ng falls. 50 pesos yung entrance dito. Tapos maraming mga spot mula dun sa bagsakan sa taas, tapos dun sa mga gilid-gilid. Yan. Pauwi na kami. May banlawan pala dito. Oh. Yan yung galing dun sa taas kanina. You know.